Cold War. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumiklab naman ang Cold War. Umpugan ito ng dalawang pwersang politikal, ang Western Bloc bilang dito ang Estados Unidos, kasama ang NATO at iba pa, at ang Eastern Bloc bilang naman dito ang Soviet Union at ang kanyang mga kapanig sa Warsaw Pact. Ito'y tinawag na Cold War dahil walang malakihang labanan na direkta ang nangyari sa pagitan ng dalawang panig. Bagamat mayroong mga pangunahing regional na digmaan sa Korea at Vietnam. 1945, ginanap ang Yalta Conference. Ang Yalta Conference ay ginanap sa isang resort town na tinaguriang Yalta mula Pebrero 4 hanggang 11, 1945. Nagtipon doon ang Big Three upang mapag-usapan ang kahahantungan ng post-war Europe. Ang Estados Unidos ay kinatawan ni Franklin D. Roosevelt. Ang Great Britain ay kinatawan ni Winston Churchill. At si Joseph Stalin ang kumatawan sa Soviet Union. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang pag-usapan ang mga aspeto ng panahon. Kabilang sa mga ito ay paghahati ng Alemanya, ang pagbuo ng United Nations, pagkukumpuni dulot ng digmaang Alemanya, ang pagpasok ng Persang Soviet sa Far Eastern Front, at ang pinakamahirap, ang hinaharap ng Poland. Si Stalin at si Roosevelt ang nakipagsundo na sasali sila sa pagkikipagdigma laban sa bansang Hapon. Sa pangalawang bomba atomikang na inihulog ng Estados Unidos noong Agosto 14, 1945, sumuko na ang mga Hapones. Hindi inaasahang mamamatay si Pangulong Franklin D. Roosevelt. Dahil sa brain hemorrhage, kaya si Harry Truman ang pumalit sa kanya. Hindi nagtiwala si Truman kay Stalin. Naniwala siya na ang pakikialam ni Stalin sa Eastern Europe ay isang simpleng paglabag sa kanilang kasunduan sa Yalta. Ito ay patunay na si Stalin ay sinungaling at hindi maaaring pagkatiwalaan. Здравствуйте и добро пожаловать! Na siya si Truman natutulan ang sakim na pagnanasa ni Stalin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng paggadlang sa anumang karagdagang paglawak sa mundo. At doon nagsimula ang Cold War. Sa taong 1947, tinangka ng mga bansang Britanya, Pransya at Estados Unidos na makipagsundo sa Soviet Union para sa isang makasarindang Alemanya. Sa Hunyo 1947, alinsunod sa Truman Doctrine, isinabatas ng Estados Unidos ang Marshall Plan, isang programa para tulungan ang Europe sa pagkukumpuni. Kasali dito ang Soviet Union. Здравствуйте и добро пожаловать! Naniniwala si Stalin na ito ay magbibigay daan para takasin ng mga bansa sa Eastern Bloc ang pamamahala ng Soviet, kaya pinigilan niya ang pagpapairal nito. Itinatag ni Stalin ang Berlin Blockade noong Hunyo 24, 1948. Ito'y humahadlang sa pagdala ng pagkain, materyales at kagamitan sa kanlurang bahagi ng Berlin. Ang Estados Unidos, Britanya, Pransya, Canada, Australia at New Zealand at iba pang mga bansa na nagsimula sa Berlin Airlift na nagdadala ng pagkain at marami pang kagamitan sa kanlurang Berlin. Nahati ang Korea sa dalawang bahagi, ang Hilaga at Timog. Naging komunista ang Hilagang Korea habang naging kapitalista naman ang Timog. Sinakop ng Hilagang Korea ang Katimugang Korea. Tinulungan ng United Nations ang Timog. Sa kabilang dako, tinulungan ng mga Soviets at ng bansang China ang hilagang bahagi ng Korea. Natapos ang digmaan noong 1953. Walang nanalo at hati pa rin ang Korea. Ang Berlin Crisis noong 1961 ay ang huling malaking insidente sa Cold War ayon sa kalagayan ng Berlin at ng post-World War II Alemanya. Maraming tao mula sa silangang Alemanya ay pumunta sa kanlurang bahagi.
Ang paglisan ng mga tao ay nagresulta sa brain drain. Pagdating ng 1961, 20% ng populasyon sa silangang Alemanya ay umalis na. Sa Hunyo 1961, ang Soviet Union ay nagtahala ng bagong ultimatum na nagdemanda ng withdrawal ng Allied forces na galing sa West Berlin. Sa ika-13 ng Agosto, nagtayo sila ng pader upang hatiin ng Berlin. Sumiklab naman ang Vietnam War noong Disyembre 1956. Dito, nagtangka ang Democratic Republic of Vietnam, ang Hilagang Vietnam, at ang National Front for the Liberation of Vietnam na pag-isahin ang bansa at magtatag ng komunistang sistema sa buong nasyon. Ang sumalungat sa DVR ay ang Republic of Vietnam, ang Katimugang Vietnam, na tinulungan ng Estados Unidos. Ang DVR naman ay tinulungan ng Soviet Union at ng China. Sa Abril 17, 1975, tinalo ng Hilagang Vietnam ang Timog Vietnam. Noong kinagabihan ng ika-9 ng Nobyembre 1989, ang Berlin Wall ay nasira. Ngunit bago iyon mangyari, ipinaalam ng German Democratic Republic na ipinagbawal ang pagbiyahe sa kanlurang Berlin. Libo-libong tao mula sa parehong bahagi ng Berlin ay dumagsa sa Berlin Wall at sinumulang sirain. Ang German reunification ay naging proseso noong 1990 kung saan ang German Democratic Republic ay sumali sa Federal Republic of Germany at nung naging isang lungsod muli ang Berlin. Noong ika-una ng Hulyo 1991, ang Warsaw Pact ay opisyal na ininto sa pagpupulong sa Prague. Pagkatapos ng ilang araw, sa panahong buwan, dineklara ni Gorbachev at ni Bush ang sama ng Estados Unidos at Soviet. Ang pagito ng komunismo sa gitnang silangang Europa at sa Soviet Union ay ang nagmarka sa katapusan ng Cold War. Thank you.